Ayan po at atensyon po dito kay Chairman George Garcia ng Comelec. Ayan. Sir, bistadong bistado na yang mga pandaraya ninyo. Kung ako sa iyo, huwag mo nang ituloy yan. Palagay ko mas importante yung kumplito ka. Ang ibig kong pong sabihin, baka pag hindi mo itinigil yung pandaraya mo, susugurin ka ng mga taong bayan at kakapunin ka. Palagay ko mas importante yung bayag mo kisa dyan sa pira na ibinayad sa iyo. Maliwanag na ang pandaraya mo. Ngayon, ako naman dito nagpapaalala lang, pero nasa sa iyo pa rin yan. Huwag mo nang sundan yung kapalaran ni Andres Bautista. Magkahawig pa naman kayo ng apelyido, Bautista at saka Garcia. Huwag mo na sundan yun. Maniwala ka sa akin, matatanggalan ka ng bayag. Ay unano ka pa naman. Tapos wala ka pang bayag, ay ang dami ng tawag sa iyo. Unanong wala ng bayag. Itigil mo yan. Sir, mga kababayan, ayan po, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers na naggagandahan na, naggugwapuhan pa, at higit doon, mga masuswerte na matatalino pa. Ayan, at palakpakan! Ayan. So, ayan po. Ngayon pong araw na ito ay para doon po sa mga hindi pa nakapanood dito sa nabistong pandaraya nitong George Garcia, ay dito nyo po mapapanood sa ating channel na kung saan po yan ay na-i-broadcast na po yan sa maraming mga vlogger. Ganon pa man, ang layunin po natin dito, baka po kasi hindi nyo napanood pa sa iba, ay dito po ay inyong mapapanood. Para lang po magkaroon kayo ng kaalaman, ika nga, na talagang nakatutok na, nakakasana yung pandaraya nitong Comelec na ito. So mga kababayan, sama-sama po nating panoorin itong interview ni Maharlika dito kay Attorney Glenn Chong. Ayan, at isi-set up lang po natin. Lalagay lang po natin dito para po sa ganun ay mapanood po ninyo ng maayos. Ano? Ayan. Paano ba? Baka naman magkanda. Aha. Ayan po. Medyo kan lang po ito. Panoorin nyo po mabuti nang sa ganun ay maintindihan po ninyo at yung pong ipinapalawanag ni Attorney Glenn Chong. Ayan po, ibababa lang po natin para inyo pong makita. Ano po? At sana ba? Okay, ipi-play ko na po. Ayan. Ang sabutuan is kahapon, May 6. So apparently, nagpadala sila ng kagabi, they called me at 10 o'clock na yata yun eh. Nag-uusap pa kami. So ang sabi ko sa kanila, okay, ini-report nila sa akin yung nangyari sa testing and sealing kahapon. Yan. So sabi ko, may rally kami sa Comelec, pwede kong ipalabas yan sa publiko, and then of course naisip na kita, mag-live kami ni Ate Clay pagkatapos ko sa Comelec. So kanina nag-rally po kami sa Comelec at tingnan po ninyo yung video ni General Romeo Poquis. Romeo Poquis po yung kanyang... Share natin, ma'am. Romeo Poquis, P-O-Q-U-I-Z. Romeo Poquis. P-O-Q-U-I-Z. Yung sinabi ko, pinost niya, siya kasi actually, Ate Claire, ang Intramuros Administration ayaw na mga rally-rally. Pero inako ni General Romy yung lahat ng responsibility, kaya nabigyan kami ng permission. So nakapag-rally kami kanina, bukas and until Friday. So kung gusto po ninyo, mga kababayan, malapit lang po kayo. Kung gusto po ninyo, dumalo po kayo doon sa rally para makita naman ng Comelec na interesado tayo na malinis yung election natin. Oo, so
Ngayon, ang sabi ko sa kanila, i-take up ko to sa rally and then kami ni Ate Claire sa hapon. So ito na ngayon. Pero kailangan ko ng ebidensya. Hindi pwedeng kayo-kayo lang magsabi sa akin, I need the evidence. So, alas 2 ng umaga, pinadala sa akin itong ating ipapakita ngayon sa ating mga viewers. Oo. Pinadala yung isa alas 2 ng umaga, tapos may nagpadala ulit alas 4 ng umaga. And then, tinawagan ko talaga si John Ray. Si John Ray kasi John Lee. Si John Lee kasi ang poll watcher na nandoon. So, Sa Butuan. sa Butuan, sa precinct number 240. So, hindi ko talaga tinake up yung issue sa rally and even today sa atin, Ate Claire, hanggat hindi ko makausap yung testigo. Kasi si John Lee ang watcher doon, siya ang testigo. Siya talaga testigo nito. So, binirify ko muna yung report niya, yung ipapakita natin sa ating mga kababayan ngayon, and then tinanong ko pa siya about other circumstances, and then ito na. So, papakita natin yan later, pero ito yung story. So, ang nangyari, nag-testing and sealing kahapon doon sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. So ito yung details mga kababayan. Precinct 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Okay. Ang test ballot na binigay kay John Lee is test ballot number 9. Kasi sabi ko nga 10 sila. 10 yan. 10 test ballots yan. 10 ballots, So, yes, 10 test ballots. So, test ballot number 9, ang sinid niya ay si Ching Plaza for mayor. Si Ching Plaza for mayor plus 8 councilors kasi hindi kompleto. 12 dapat yan eh. So 8 lang ang konsihal ni 8 or 9. I forgot what makikita natin pa. Under her, okay. Under her. So sabihin natin 8. Si Ching Plaza for mayor and then 8 councilors. Kasi hindi nga kompleto. So in other words, siyempre, poll watcher siya. Both straight siya sa grupo ni Ching Plaza. Di ba? Yes, yes. Both straight siya. Kahit na yung straight is maiksi, both straight pa rin siya. 1 mayor, walang vice mayor, plus 8 councilors. Nang lumabas yung resibo, kinumpara niya. Sakto naman. Tama naman yung resibo doon sa balota. Ang problem, at dito natin matutukoy kung saan talaga ang daya nila. Nung tiningnan nila yung election return, hinanap yung ballot number 9. Yan. Ang lumabas doon sa election return sa screen ay si Lau Fortun, ang kalaban plus 12 councilors. Oh my God. So yan ang nangyari. Ulitin ko, mga kababayan, para malinaw sa inyo. Test ballot number 9. Ang nag-fill up ay poll watcher na ang pangalan ay si John Lee. Makikita naman nyo dyan yung kanyang pangalan. Pinirmahan niya yung kanyang report. Yes. At kinausap ko siya, ni-interview ko siya, and then ang sinid niya for mayor ay si Ching Plaza, walang vice mayor. Welcome to Red Ribbon, home of the best birthdays. Advertisement pa. At 8 konsihal. Tumugma ang kanyang balota doon sa resibo. Yan. So in that regard, walang daya. Walang daya. Hindi nakita yung daya. Si Ching Plaza plus 8 councilor pa rin sa resibo. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen at hinanap nila ang ballot number 9, ang lumabas doon ay si Lau Fortun for mayor plus 12 councilors. So iba, opposite. Opposite ang lumabas. Ang kalaban ang lumabas doon sa election return. As they saw it in the screen, hinanap nila yung ballot number 9. So ngayon, nagkagulo na. Ang sabi ng teacher, sige, bigyan ulit kita ng isang test ballot number 10. Yan. Ito, pangalawa. So kanina yung sinabi ko mga kababayan, test ballot number 9. So test ballot number 10, ibigay sa kanya at sinabi, i-shade mo yung dalawa. Kumbaga i-overvote mo intentionally.
So, ang ginawa ni John Lee, sinade niya si Ching Plaza at sinade din niya si Lau Forton. Pareho. Okay. Pareho Pero sinade ang niya. konsihal niya, 8 pa rin konsihal ni Ching Plaza. Ching Plaza. So, ang mayor lang, oo. Kasi ang mayor, isa lang naman Dalawa niya. iboboto mo. Oo, isa lang naman iboboto mo. Pero, this is already test ballot number 10. Kanina, number 9 yun, ha? So, number 10, sinade niya yung dalawang mayor, si Ching Plaza at saka si Lau Forton. Pero ang konsihal, kay Ching Plaza pa rin yung 8. Again, tugma doon sa resibo, overvote. Aha. Ang mayor, kasi overvote, 2 ang binoto eh. Tapos nandun yung konsihal. Pero uli, nung binuksan nila nung tinignan nila yung election return, doon sa screen, hinanap ang ballot number 10, ang lumabas ay hindi overvote. Si Lau Forton ang binoto plus 12 konsihal. Maliwanag. Oo. So yan, dokumentado yan. So, Nako. dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng COMELEC ngayon, mga kababayan. So, Ate Claire, Yeah, papakita ko na. Again, Chairman George Garcia, maglubay ka. Sisiguraduhin ko sa iyo, pag itinuloy mo yung pandaraya kakapunin ka ng taong bayan. Ito, itutuloy natin. ita muna natin yung reklamo ni John Lee. Unahin natin yung page ng COMELEC. Bago ko muna ipakita, sige. brother. So, talaga palang nakakabahala at nakakatakot dahil yung mga online voters, yung mga OFW natin, na yung iba happy sila na nakita nila yung result, sa kanilang binato natugba na lang, pero syempre wala silang access dun sa electoral returns, right? So, maaaring Yes. ito na yung nangyayari. Doon ang daya. Kunyari, bibigyan ka ng tamang printed voter receipt, pero behind that, binago ng makina. Binago niya. So, kumbaga, hinausaw ng makina. Pinakita sa iyo, oh, ito yung balota mo, ito yung voter receipt mo. Tugma, di ba? Pero pagkatapos nun, Kampante ka, oo. dinoktor na ng makina at iba na ang binigyan ng boto. In this case, exactly, yun ang lumabas. Sa election return, nung tiningnan nila doon sa screen, hinanap nila yung ballot number 9, hindi si Ching Plaza ang nandun, kundi si Lau Forton plus 12 konsihal. Iwalo lang ang binoto niya. Then sa ballot number 10, instead of overvote, kasi dalawa ang sinid niya for mayor, si Lau Forton pa rin ang binigyan ng boto plus 12 konsihal na hindi naman niya binoto yung 12. 8 na konsihal ni Ching Plaza. Mga kababayan, ito po yung final ni John Lee. Ito po yung final ni John Lee. Ang pangalan po niyan ay Certificate of Challenge Protest and Decision of the Electoral Board. Yeah. Certificate of Challenge Protest and Decision of the Electoral Board. So nandyan po, Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Andyan yung pangalan niya, John Lee. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko lang uli. Pandak ka na nga, unano ka na nga, lalo kang magiging unano pagkat kinapon ka na nitong mga taong bayan. Maniwala ka sa akin. Ituloy. 50 Bulak-dako? Buladoko. Okay. John Lee T. Buladoko. Mas klaro doon sa isa. Buladoko, okay. So, Agusan del Norte. So, Okay. ang nakalagay, please see the attached document. Sa pinirmahan pa niya, John Lee. So, Okay. pirmado yan ng chairperson ng Electoral Board and the third member, hindi po mirma yung Paul Clerk. Baka na-busy ito. So, ito, next page, Ate Claire. Ito na yun. So, ito yung sinulat, ha? Okay. Ito, handwritten ito. Ang title is May 6, 2026, 2025 date. Official Statement on Vote Count Discrepancy during final testing and sealing precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Basahin na lang natin, Ate Claire, para malinaw. Yeah, sabi niya kay John Lee. John- Ikaw na. At sige, Ate Claire, ikaw na.
Ikaw na magbasa, brother. Para Sige. tuloy-tuloy explanation mo. Okay, I, John Lee Tutor Boladaco, hereby formally document a serious concern observed during the final testing and sealing of the vote counting machine assigned to precinct number 214, Barangay Santo Niño, Butuan City. So, Wala. mga kababayan, I personally cast 2 test ballots, dalawa, to verify the accuracy of the VCM. The following discrepancies were noted. First, ballot discrepancy. I properly shaded, they don't have properly shaded. I properly shaded the name of Ching Plaza for mayor and selected the complete slate of 9 councilors under Bagong Butuan. Bagong Butuan. So 9 pala, hindi 8. So, Okay. 9 lang ang Councilors niya pala. councilors lahat na kompletong slate ni Ching Plaza. Hindi kompleto to. Actually, kulang ng 3 kasi 12 dapat. So, pero ang ibig niya sabihin ng complete slate, lahat sila. Vote straight ito. O vote straight. Under the Bagong Butuan team. However, upon checking the election returns generated by the machine, pinaklarify ko sa kanya ito. Saan nyo chinek yung election returns generated by the machine? Ang sabi niya, doon sa screen ng makina. It instead reflected Lau Fortun as the chosen mayor and listed 12 councilors under the 1 Butuan slate, contrary to what was indicated on the actual ballot and the corresponding voter receipt. So ang balutan niya at ang resibo nagtugma, pero pagdating sa election return, binago na ng makina. Si Lau Fortun na ang binoto plus 12 councilors instead of 9. Both Grabe. the ballots and the voter receipt accurately showed my intended selections, yet the ER did not. Okay. Second ballot discrepancy. Okay. Overvote test. With the participation and approval of the BEI, ang BEI ang nagsabi sa kanya nito, members, Vilma Calio, and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was intentionally overvoted as part of testing the VCM's response. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome. Lau Fortun as mayor and the full slate of 12 1 Butuan councilors, which did not match the contents of the test ballot. I immediately brought this issue to the attention of the Board of Inspectors, 3 BEIs present, and the school principal, Mr. Renante G. Laplana, who initially recommended returning the machines to the Commission on Elections for further evaluation. However, the BEIs resolved to continue with the manual verification of printed receipts before making any final judgment. This issue or situation raises serious concern over the reliability and integrity of the VCM, as it may constitute a potential case of electronic fraud or machine malfunction. I strongly recommend that this incident be escalated to the municipal election officer and the Comelec Regional Office for immediate investigation and resolution before election day. This statement is made to document the incident factually and to urge transparency, accountability, and prompt corrective measure to uphold the sanctity of the electoral process. Executed the 6th day of May 2025 in Butuan City. Signed, John Lee Tutor Boladaco. Concerned citizen and observer. Grabe. May contact number pa siyang binigay. Then, yung last page, yung pang 4th page, it's the second ballot discrepancy, more detailed dito. Now, with the participation and approval of the BEI, ito yung sinabi niya kanina, pero detalyado to ngayon. Vilma Calio and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was overvoted intentionally as part of testing the VCM's response. Again, ito na yung particular kasi yung kanina walang particular yon. I shaded both Ching Plaza and Lau Fortun
for mayor. Now, when we already checked the election returns for the particular ballot number 10, ito yung sinabi ko kanina, or the screen, on the screen of the machine, it turned out that Lau Fortun was mayor and the 12 councilors of One Butuan instead of the 9 councilors of Bagong Butuan were voted for. Oh, In other imagine mo words, yan? I voted Sing Plaza for mayor and all the 9 councilors of Bagong Butuan. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome. Lau Fortun as mayor and a full slate of 12 One Butuan councilors, which did not match with the contents of the test ballot. Grabe. Conclusion, the actual receipt shows accurate results for ballot number 2 and it coincides with the actual ballot at Papaano mo ngayon sasagutin yan, George Garcia? Una, ang sinid niya yung kanyang kandidato. Pero nung makita-kita nung yung sa return ng balota, yung kalaban ang nakaboto. Yun ang binasa. Ngayon, kunwari, ang ginawa, sinid niya yung dalawang kumakandidatong mayor. Pero ganun pa rin, ang lumabas yung kalaban. Garcia. Yung 12 na konsehal nito, yun lagi ang lumalabas. Anong sagot mo diyan, George Garcia? At nako, baka kung hindi ka patuloy, tutuloyin ka talaga ng mga netizen. But the election Maniwala return ka. showed on the machine is different. Oh. Yeah. So, Grabe. malinaw naman yung kanyang narrative. Kaya nga, Ate Claire, confident tayong ilabas tong information na to. Oh. Because malinaw yung explanation ng poll watcher, pinirmahan, at in fact, nag-file talaga ng challenge or protest. Yan. Nag-file siya ng challenge or protest. Palapit na ilang araw na lang to, Attorney Glenn. So, yan ba ay nakarating na kay George Garcia sa Maynila, yung reklamong yan, at dapat paano nila aksyonan yan dahil kitang-kita, may testigo, may testimonya, at ngayon pa lang sa testing and sealing, talagang obviously intentional. Yes. Di ba? Yung sa election Ate Claire. electoral returns na yan. Actually, ang advice ko kay Mayor Sing Plaza at kay Pastor Jesse Tiwakin, ito yung mga sinuportahan ako nito ni Pastor Jesse. I know him as a friend. Siya yung kausap ko kagabi. Ang advice ko is sumulat kayo sa COMELEC and demand for a pull out of all the CF cards Correct! or memory Yan ang cards tama. there are in those machines and subject them to independent forensic examination. Correct. So yun talaga, dapat palitan lahat ng memory cards or CF cards or whatever they call it, and then subject them to independent forensic examination. Okay. So, since nangyayari na ngayon yan, sa testing and sealing pa lang, kitang-kita na natin na may dayaan. Ano yung mga advice, ano pwede natin i-advise sa ating mga, tumatakbo na politiko, na kaalyado natin, na definitely dadayain talaga nila ito. So, ano yung gagawin dapat ng mga poll watchers sa mga bawat presinto, bawat lugar, para mahuli Sandali lang, Ate Claire. Go ahead. Before we proceed to that answer, there's actually a second incident in Bukawi, Bulacan. Oh! Also today. Mayroon pa palang iba. Si Tita Ling is one of my supporters back in 2019. So I treated her to lunch today because matagal na kami hindi nagkita. And she related to me na kaninang umaga pumunta siya doon sa Bukawi, Bulacan sa presinto niya para mag-observe. Hindi siya poll watcher, but gusto niya mag-test ng balot. Gusto niya mag-test ng balot. So, siyempre pinagbigyan siya, senior citizen din naman si Tita Ling. So pinagbigyan siya, may balota siya. So, ang sinade niya, 12 senators. So this is the way she said it. 1, 2,
3, she actually shaded randomly. Random ang kanyang shading. So random ang kanyang shading. But while she was shading, she was counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang nabuo ang 12. Pagkatapos, binilang uli niya. Exactly 12. Paglabas ng resibo, at nakita ko yung resibo niya, ang labas, overvote. Putang ina. Oh my. Hello everyone, I'm excited Aha. to introduce Bluesong, the new standard solution, 30 kilowatts and 50 kilowatts, all-in-one. God. Tandaan nyo dalawang beses niya binilang to. While shading randomly, binilang na niya yung shade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos binilang uli niya, 12. And the receipt is in this phone. Paglabas ng resibo, ang nakalagay overvote. So, See? meron din siya kasabay. Ang sabi niya, 12 din ang binoto ko, overvote din ang lumabas. Oh. So sabi niya, how on earth would it happen na magkasabay tayong naglagay ng balota, 12 ang binoto natin, ang lumabas, overvote. Anyway, sabi ko nga po ay maglubay ka. Maglubay ka, Garcia, dahil sisiguraduhin ko na kakapunin ka ng mga netizen pagka tinuloy mo yung pandaraya na yan. At yun ang sinasabi ko sa iyo. Well, nagpaalala na ako sa iyo. At ingatan mo yung bayag mo, George Garcia. Alam na ngayon ng tao, hindi na sila papayag na makatakas ka pa kagaya ni Andres Bautista. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka na sa akin. Kaya kung itutuloy mo yung pandaraya mo na yan, aba, ay matatanggalan ka talaga ng bayag. Ngayon, may iba naman po tayo ng usapan. At ang usap-usapan po ngayon sa social media ay sumibat na uli itong si Lisa pabalik ng Amerika. Bakit nga po ba daw sumibat sa Amerika? Uli. Dahil nga po yan po pala ay temporary lang yung pagpapalaya sa kanya at yan po pala ay mayroong porsilas o angkel, yung porsilas sa paa. Yan po ay yung GPS na ikinabit daw po ng otoridad ng Amerika, nakakabit sa kanyang paa. Dito sa kanyang paa nga. Kaya raw po ngayon ay sumibat uli pa-Amerika. Yan po yung usap-usapan ngayon sa social media. At ganun pa man ay ipapanood ko pa rin po sa inyo para po hindi nyo na sabihin na fake news ako. Okay, ito na po. Feast or celebration ng mga Latin people dyan sa US. Siyempre maraming mga migrants na Latino, di ba, dyan sa Amerika. Umattend daw, tapos may mga bit-bit daw ng mga Girl Scouts. So, I don't know, kung mag-upload siya ng pictures, si Lisa Tana sa ng mga kasamang Girl Scouts. Bakit siya ba ang head ng Girl Scouts of the Philippines? Sa bagay, mukha, unano siya eh. Bakit siyang Girl Scout? Meron ako nakitang mga posts pagising ko kanina ng several vloggers and pages patungkol kay Liza Tanas na nasa US ulit. Bakit siya bumalik? Allegedly, may isa daw event, yung nga raw 5 de Mayo, diba, yung Mexican feast or celebration ng mga Latin people dyan sa US. Siyempre maraming mga migrants na Latino, diba, dyan sa Amerika. Umattend daw, tapos may mga bit-bit daw ng mga Girl Scouts. So, I don't know, kung mag-upload siya ng pictures, si Lisa Tana sa ng mga kasamang Girl Scouts. Bakit siya ba ang head ng Girl Scouts of the Philippines? Sa bagay, mukha, unano siya eh. Bagay siyang Girl Scout. Pero pag nagbenta siya ng cookie, papahabol ko siya sa aso. Nagbibenta ba ng cookie sa mga Girl Scouts sa Pilipinas? Parang hindi usang ganyan, ano? And I didn't hear na nagkaroon ng ganong klaseng activities at wala naman sa educational system natin ang pinapadala ang Girl Scouts of the Philippines abroad. Right?
Never ko narinig kasi naging Girl Scout nga po ako nung aking kabataan ay hanggang Boracay lang kami. Yung mga pa-jamboree namin hanggang Boracay lang. Right? Never naman pinadala abroad. Talaga ba? Naranasan niyo ba? Social ba ang Pilipinas? Afford ba ng mga private schools na may mga pa-Girl Scout at may tumutunog, may battery, whatever? Na i-charge mo rin yun eh. Pag na-lowbat, right? Kasi ginagamit yun para i-monitor yung location mo, para siyang GPS siguro, na inaalam kung ikaw baga ay tatakas or hindi. Kung baga ikaw ay may pananagutan pa rin sa batas, hindi pa tapos ang sentensya mo, siguro para lang, di ba may ganyang sistema sa US na instead of you spending your time in prison, sa labas na lang. Pero may ankle monitor ka para nalalaman yung exact location mo everyday kasi minomonitor nga po ng mga alagad ng batas. Siguro baka puno na yung, di ba, puno na yung kulungan or maybe hindi ganun kabigat yung kasalanan mo. And maybe ayaw nilang magastos na ng uso sa pagpapakain sa iyo at sa mga gastusin ng pag, di ba? Sa pagkarami ng kanilang mga nakakulong sa kulungan. So kabawasan nga yun sa gastusin at siguro mas magaan na parusa rin na may ankle monitor ka lang. Ang kay Liza Tanas daw, ang sabi sa Cheka ay hindi yung nasa binti. Maybe I can find a photo kung ano ang itsura ng ankle monitor. Ang kanya daw ay unique, para daw siyang bracelet. Right? Para siyang bracelet yung kay Liza Tanas daw. Para nga naman hindi obvious, syempre may special treatment kay Liza Tanas kung siya man ay may nagawang krimen or sangkot sa investigasyon sa Amerika. Well, ini-investigahan pa lang, kaya siguro may ganun. Di ba, may ankle monitor or may specific type of bracelet na mukha lang talaga siyang accessory, mukha lang siyang alahas, pero it has GPS capabilities para ma-monitor si babaeng salot. Ayan pinapakita. Ayan yung kung ano tong ankle monitor. GPS na yan. When a person shows clear signs of substance abuse issues. Ayan. This is from SeattleCriminalDefenseLawFirm.com. So, galing sa isang page ng isang law firm sa Seattle, USA. Kapag may clear signs, prison can be the worst possible place for them. Okay. Okay. Kung ikaw lulong sa droga at kinulong ka, baka magkaroon ka ng like withdrawal syndrome or something na nanginginig ka kasi hindi ka naman pwedeng, di ba, bangagin sa loob para lang, tas bawasan lang ng, di ba, ng pakonti-konti araw-araw or linggo-linggo or buwan-buwan hanggang sa tuluyan mong maiwala sa sistema. Ayan po, basta alam niyo na po yan na bumalik sa Amerika dahil yung tatapusin niya yung kanyang kinakaharap na kaso doon sa droga-droga. Yung parang porsilas na yan na nakalagay dito sa kanya, sa paan niya, yan yung GPS na ikinabit sa kanya ng otoridad ng Amerika. So, ibig sabihin, sa halip na ikinulong lang siya, ay yun nga, sinasabi ni Maui na para maibsan na yung karamihan ng nakakulong. Pero anumang oras na gusto siyang ipatawag doon o pabalikin sa Amerika, pwedeng-pwede. At hindi siya makakaila dahil may nakabitan na siya ng GPS. So, ibig lamang sabihin ito ay talagang yung binabasa ni Maui, yan yung mga drogista. Yung mga kinakabitan ng mga GPS na yan. Anyway, hindi ako interesado dyan. Mas interesado ako rito sa na-discover ni Attorney Glinchong yung pandaraya ni George Garcia. Maliwanag po na maliwanag yung pandaraya na yan na ipinakita ko sa inyo. Wala pong kaduda-duda na parang pandaraya na. O ulitin ko lang Mr. Chairman na George Garcia. Mamili ka na lang. Kung yan ba ay mas importante yung pira na ibinayad sa iyo, kung sino man yung nagbayad sa iyo, o yung bayag mo. Maniwala ka sa akin, kakapunin ka ng ating mga kababayan pagka nangyari yung talagang pandaraya na yan. At kitang-kita naman talaga yung pandaraya na yan.
Yun lamang siguro may papayo ko sa iyo, Mr. Garcia. At least nagpayo ako sa iyo. Dahil pagka nahuli ka ng mga netizen at unti-unti nang tinatanggal yung bayag mo, tapos makita mo ako, ay sasabihin mo, tutulungan kita, pinaalalahanan na kita. Ang sasagot ko lang sa iyo, pagka humingi ka sa akin ng tulong, ang isasagot ko lang sa iyo, pinaalalahanan na kita na itigil mo na yung pandaraya na yan dahil matatanggalan ka talaga ng bayag. Ayan. So, dito po sa aking mga subscribers ay patuloy lang po yung inyong pagtangkilik dito sa ating wala namang kakwenta-kwentang mga topic nito. Basta, ang sa atin dito, wala naman po akong ipinagdarasal dito, kundi ibigin na sa inyong mga subscriber ko ang pagpapala, ang swerte na walang katapusan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.